Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin. Okay, pag-usapan natin itong survey no, na 6 out of 10 Filipinos raw ang gusto na si former President Duterte ay haharap dito sa kanyang charges dito sa ICC. Okay? So, yan po ang binalita ng The Manila Times. Okay, mamaya pag-usapan natin ito ha. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Cheese Escudero, no? Matindi po ang kanyang sinasabi, na patungkol po dito sa pag-contempt nila dito kay yung kahapon nangyari sa hearing kahapon, di ba? Nagsalita na po itong si Cheese Escudero at parang dinisrespect niya itong si Senator Amy Marcos at itong si Senator Bato de la Rosa. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, yung balita na yan. At the same time, himay-himayin natin yung lahat ng mga sinasabi ni Cheese Escudero patungkol dito. Kung basing sa ating analysis po ay wala nang pakialam itong si Cheese Escudero kung masaktan man ang mga feelings dito ni na Amy Marcos at ni Senator Bato de la Rosa. Di ko alam kung anong bakit nasabi ito ni Cheese Escudero. Basta para sa akin, ako po ay nababastusan sa ginawa ni Cheese Escudero at feeling ko dinisrespect niya si Senator Amy at si Senator Bato. Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, ipapakita ko sa inyo itong pangatlong topic natin. Gwen Garcia, may video na sumayaw. Kilala naman natin si Governor Gwen Garcia, di ba? From Cebu. May video na siguro nangangampanya sila at doon video na sumasayaw itong si Gwen Garcia. Ano yung pananaw natin dito? Ano yung reaction natin dito? Okay? I-ano natin? Magre-react tayo dito. Okay? May it be positive or negative, magre-react tayo dito. Okay? In general. Ito, yung last nating pag-uusapan, itong performance rating ni Bongbong Marcos at ni VP Sara. Talagang nakapagtataka, no? Dahil dito sa mga matinding pangyayari, ayan tuloy nagresulta na, no? Si Bongbong Marcos bumagsak ang kanyang performance rating at si VP Sara tumaas ang kanyang performance rating. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, marami po ang makakita at marinig yung ating balita na walang halong peke. Talagang nagre-react lang tayo sa mga update sa mga balita. Okay, so sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Tong video na ito, 1, 2, 3, go. Okay, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong updates, meron tayong bagong uploads. And at the same time, kung mag-live ang Don Mar TV, malalaman ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe po tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay, thank you very much. Unahin muna natin itong poll na 6 out of 10 Filipinos raw want Duterte to face charges at the ICC. Meaning to say, sa 10 tao, ang 6 raw dyan ay gustong managot itong si Duterte sa kanyang ginawa sa EJK. Ang tanong,
Donmar TV, maniniwala ka ba dyan? Ako hindi. Hindi ko maniniwala dyan. Oh. Kung sasabihin nyo na si Duterte, depende kasi yan sa ano nila diskarte sa kanilang pagsusurvey. Duda ko rito, baka nalinlang itong sa question dito sa ano sa pagtatanong 6 out of 10 Filipinos want Duterte to face charges at the ICC. Ako hindi ako naniwala kasi yung pagbabasihan ko, yung birthday ni former President Duterte, na kitang-kita natin Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng tao lumabas, no? At kanya-kanyang rally, motorcade, at hindi lang yan sa Pilipinas sa buong mundo lumabas lahat at nag-celebrate po sa birthday ni Tatay Digong. Kung yun lang ang ating pagbabasihan sa mga larawan, sa mga videos, nakapagtataka na kung sasabihin mo 6 out of 10 Filipinos gustong managot si Duterte dito sa charges ng ICC. Okay? Sabi dito sa Manila, Philippines, banalita ng Manila Times, 6 out of 10 Filipinos believe that former President Rodrigo Duterte should face charges filed against him in the International Criminal Court, while more than half agree that he should be accountable for the killings under his administration, according to a survey conducted by WR Numero Research in April. Ako, kung nagsusurvey sila, ang tanong ko dyan, saan ba kayo nagsurvey? Kasi, kung nagsurvey kayo lang na mga kakamping ang nagsusurvey dyan, paniwalaan ko yan na 6 out of 10, okay. At least meron kaming 4 dyan. Kasi kung tutuusin, bakit maniniwala kami dito sa survey na ito na halatang halata naman na majority of the Filipino people ay maka-Duterte pa rin. Marami nga dyan Ako po, hiyang-hiya naman po tayo dito sa survey nila na 6 out of 10. Pero kung titingnan mo doon sa mga Kalye survey sa YouTube, marami pong mga vloggers doon yung mga neutral lang na mga vloggers. Mga neutral sila at nagka-Kalye survey sila. Meron rin na mga still naniniwala kay Bongbong Marcos, pero sa karamihan sa mga tinatanong nila, lahat na doon gusto nilang maibalik si Duterte. Dahil hindi na po nila nagugustuhan yung mga nangyayari, na bumabalik na yung droga, bumabalik na yung mga krimen. Tapos ngayon na mga week na ito, trending na trending yung mga nagtitrending yung mga businessman na mga kinidnap. So kung kahit saang sulok ka pumunta at kung mag-survey ka doon, sasabihin talaga na gusto na namin maibalik si Duterte or si VP Sara, kasi po delikado na ang Pilipinas, marami na ang krimen. Diba? Yun ang kanilang sentimiento patungkol dyan. So ako, nagtataka ako, sino itong WR Numero Research, hindi nyo nilagay kung saang lugar kayo nagsusurvey. At saka gusto namin na kung magsusurvey kayo, meron siguro kayong video o kung paano niyo yan ginawa yung survey niyo. Kasi po, sabi nga nila, merong mga survey ngayon na pwede nang bayaran ng politiko. Kung sasabihin, for example lang magbabayad si ganito, ganyan. Kasi yan tinatawag nila yan na mind conditioning na ano pala,
mas marami ipapalabas nila sa mga balita ha, na marami palang ayaw ni Duterte. Yung iba, yung mga walang alam, tama lang, ayaw natin kay Duterte. Sunod-sunuran lang ba? Kaya nga, ang maipapayo ko dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV, huwag kayong ganyan. Kasi, especially na malapit na ang eleksyon, mahalaga po na bawat isang kandidato po ay ating susuriin at i-research natin kung ano yung nagawa ng tao, okay? Ano ang kanyang history. Hindi yung boboto lang tayo sa kanila dahil matunog po ang kanilang pangalan. 'Di ba? Yan nga ang dating sinasabi ni VP Sara eh. Hindi ibig sabihin na sikat ang apelyedong Duterte ay iboto na natin. Hindi. I-research natin. Ano ba ang nagawa ni former President Duterte? Ano ba ang mga proyekto na naitayo ni Vice President Inday Sara Duterte? Ganon, bago tayo bumoto. Ano ba ang ginawa nito ni Martin Romualdez? Bakit iboboto ko siya? Ganon. I-research nyo. Meron namang Google dyan eh. Di ba? Merong ChatGPT yan. Yung Google, hindi yan magsisinungaling. Hindi yan magpi-fake news. Okay? So, malabo eh. Malabo itong survey na ito. Malabo na papaniwalaan ito. Sabi nga ng mga taong bayan eh, sawang-sawa na sila dito sa mainstream media kasi lahat na lang na mga ibinabalita nito ng mainstream media ay lahat pabor sa kanilang kandidato. Kung pabor ito kung itong istasyon na ito ay dilawan nakakatawa nga eh. Merong isang survey dyan merong isang mainstream media dyan na nagpapalabas na yung survey nila, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino ang rank 1 at rank 2. Example lang yun. Alam naman natin na itong si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan, isinusukan na ito ng taong bayan. Tapos sa isang survey ng isang mainstream media remember, this is a popular mainstream media. Rank 1 at rank 2 si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. That's very impossible. Di ba? So, dito pa lang sa binalita dito sa Manila Times, katakataka po ito. 6 out of 10. Pero yung tao umiiyak. Nagagalit yung tao. Bakit dinakip, inaresto, sabi ng iba, kinidnap si Duterte papuntang daig. Galit na galit yung taong bayan. So, sa totoo lang, The Manila Times, itong survey na ito, hindi na po kami maniniwala dyan. Pero di ko nga alam bakit may mga survey ganito nakakalusot. Kasi ako tested na kasi akong mag-observe. Dati pa ito Dati, kung ano talaga yung even the mainstream media cannot control, na kitang-kita naman natin na magsilabasan yung mga supporters. Example lang dyan, si VP Sara nung 2022 election, di ba? Laging nag-number 1 sa survey si VP Sara. Sa mga ibang pero sa mga kakamping na mga mainstream media, Leni Robredo ang kanilang number 1. Sabi ko, kung si Leni Robredo yung number 1, bakit sa mga rally-rally at kung saan-saan pumupunta si VP Sara, gigil na gigil po ang taong bayan na mayakap itong si VP Sara. Pero itong si Leni Robredo, parang nangyari po na parang si Bongbong Marcos kumakaway sa hangin. Tingnan nyo yung mga rally ni Bongbong Marcos ngayon. Pinipilit niyang pansinin ang taong bayan, kakaway-kaway pa yan sa taong bayan, pero walang pumapansin. Pumupunta lang yung taong bayan dahil sa ayuda na yan. So, The Manila Times, itong WR numero research in April, ang maipapayo ko sa inyo,
gumawa siguro kayo ng survey na yung ano naman, yung kapanipaniwala naman. Wala na, hindi na effective yung mga mind conditioning ninyo. Sa 2022, ganun rin ang ginagawa ninyo. Anong nangyari? Talo pa rin kayo. Di ba? Bakit inuulit nyo ang isang formula na ipalabas nyo sa media na number 1 si ganito, ganyan, ganyan. At the end of the day, kung hindi lang dadayain ang eleksyon, matatalo pa rin kayo. Di ba? So ako, hindi po ako maniniwala dito. Okay? Sige, punta tayo sa next topic natin. Dito naman tayo kay hinaan ko lang yung aircon ko, guys. Dito tayo sa balita ni Cheese Escudero. Okay? Alam naman natin na may kinontempo itong si Senator Bato at si Senator Aimee doon sa isang ambasador na nagsisinungaling, di ba? At hindi yon inapprove, hindi pinirmahan ni Cheese Escudero. Okay? Hindi niya. So, na-release yung tao. Hindi po na-contempt. Ngayon, heto yung balita. Ito yung balita. Akala ko doon lang na hindi pipirma si Cheese Escudero. At heto pa ang nangyari. Panoorin natin. Wait muna ha. Ayan, play. Asher, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni Senate President Francis Escudero at Senador Aimee Marcos? Di ba, kahapon, nagba-vlog tayo dito, sabi ko, basing on our analysis, pwedeng itong si Cheese Escudero ay inutusan ng Malacanang, okay, sa hindi pagpirma dito sa pag-contempt order, di ba? Pinatawan kasi ni Senador Aimee Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Buso dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasati ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipadetine sa ICC detention facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktual na pangyayari. Matapos makailang ulit na paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Rebulla sa contempt order, ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Cheese Escudero sa contempt order. Gaya anya ng ginawa nito sa Sabina laban sa mismo sila Marcos Lacanilaw ang nagsabi na nirelease sila kasi hindi nga pinirmahan itong si Queso Cheese Escudero. Administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na danger. Dahil dyan, dismayado si Senator Bato at si Senator Aimee Marcos. Kasi magiging inutil na yung Senado dyan eh. Diba? Wala, magiging inutil yan. Hindi na sila matatakot sa mga hearing na yan. Umapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi. Pero
wait, there is more. Kasi may paliwanag si Chis Escudero dito at yan po ay susuplakin natin mamaya. Inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Hindi rin niya papayagan ng Senado. Yan ang sinabi niya. Ang opisina ng Senate President na magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Sa ngayon, Ella, ay wala pa ring reaksyon. So, eto, ipapakita ko sa inyo ang buong sinabi. Yung ito lang patungkol sa contempt, no? Ito po'y talagang nakakadismaya. Ito yung buong sinabi ni Chis patungkol sa contempt, okay? Yan ang sinabi niya. Ito, magre-react tayo, himay-himayin natin. Sabi niya, ito yung sabi ni Chis: I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisans interest. Alam mo, Chis Escudero, hindi naman ginamit nila Bato de la Rosa at ni Senator Amy Marcos itong Senado para lang sa pamumulitika. Kasi yan ang ibig sabihin mo eh. Hindi po sila namumulitika. Meron pong mga irregularities na nangyari, Chis Escudero. Meron pong lumabag sa batas. At very obvious dyan. Nakalatag lahat ng mga batas natin at ang ating konstitusyon patungkol po dyan sa kung ano yung tamang procedure kung meron tayong aarestuhin na Pilipino. At yan si Duterte, hindi yan ordinaryong Pilipino. Former president yan. Very obvious na merong mali, merong paglabag sa batas. Okay? That's why, mali itong sinabi mo na magparinig ka ni Amy Marcos at ni Bato de la Rosa na sila po ay ginamit nila itong Senado. Mali ka dyan. Si Senator Amy Marcos nga, kapatid ito. Hindi mo na yan inisip, ha? Chis Escudero, hindi mo inisip na kapatid ito, si Senator Amy Marcos, ng amo mo na si Bangag. Pero nagtatrabaho lamang sila kung ano yung tama. Bakit sasabihin mo? That is very insulting on the part of Bato de la Rosa and Senator Amy Marcos. Nasasabihin mo, ginamit nila ang opisina? Ginamit nila itong Senado para sa pamumulitika? Ang kakapal ng mukha mo, Chis. Gagawin mo talaga ang lahat? Ikaw ang walang bayag. Kasi wala kang sariling paninindigan bilang isang Senate President. Singhot, lubot ka pa rin ni Marcos. Ito, sabi pa dito, especially, sabi ni Chis Escudero especially by those actively seeking re-election in the coming May midterm polls. Sinong re-election? Walang iba kundi si Bato at si Senator Amy Marcos. Sila naman ngayon ay tumatakbo, di ba? This is very insulting to the part of Senator Amy Marcos and Bato de la Rosa. Hindi naman sila namumulitika. Hindi nila ginamit para propaganda para sumikat sila sa eleksyon. Di ba? Ang tanong ko sa iyo, Chis Escudero, sino ang nag-create una ng gulo? Di ba ang administrasyon? Marcos? Hindi naman ito hahantong sa Senate hearing kung hindi nila illegally inaresto itong si Tatay Digong. Tapos sasabihin mo, ginamit nila?
Sablay ka doon. Sablay ka doon, Chis Escudero. Hindi nila ginamit yan. Kung sa tingin mo nagamit yan, dahil yan, meron silang publicity ngayon, si Aimee at si Bato, dahil sa bangag mong amo. Alangan naman, hahayaan natin yung maling ginagawa ng mga government officials. Akala ko ba, Chis Escudero, kakampi mo ang taong bayan? Itong ginagawa ni Senator Aimee Marcos at ni Bato de la Rosa, ginawa nila itong hearing na ito kasi kinakampihan lang nila ang taong bayan. Galit na galit ang taong bayan sa ginagawa nila kay Duterte. Hustisya nga sa ginawa nila kay Duterte. Tapos yan ang sasabihin mo ngayon? Inakusahan mo si Senator Aimee at si Bato na ginamit nila ang Senado patungkol dito? Namumuliti ka? Grabe ka naman mang-insulto, Chis. Sobra-sobrang pang-insulto yung ginagawa mo. Sabi pa niya dito, the Senate is an institution of reason and rule. It is not a tool to be leveraged for propaganda or self-promotion. Meaning to say, naniniwala talaga itong si Chis Escudero na itong ginagawa ni Senator Aimee Marcos at ni Bato de la Rosa ay lahat ng ito ay propaganda o nagpo-promote sa kanilang sarili itong si Bato at si ano. So this is the reason why hindi siya pumirma dyan sa contempt na yan. Klarong-klaro naman, Chis, lahat ng mga Pilipino saksi doon. Bakit kinontempt ni Bato de la Rosa yan si Lacanilao? Dahil sa kanyang harap-harapang pagsisinungaling and he is under oath. Grabe, sobrang kapal ng mukha mo talaga, Chis. Hindi ka talaga karapat-dapat dyan sa pwestong maging Senate President. Wala kang bayag. Sunod-sunuran ka pa rin sa amo mong bangag. Sabi pa dito ito yung pinakamatindi. I urge Senator Marcos to refrain from using Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name. Grabe. Alam ko, Chis Escudero, magagalit talaga itong si Senator Aimee Marcos sa ginagawa mo Okay? Sino ba ang may utos? Si Kokak ba ang may utos mo dyan? Chis, nagtatanong lang kami Ako, sa totoo lang, Senator Aimee Marcos, hangang-hanga po ako sa ginawa mo dyan sa Senado, na harap-harapan po na binuking nyo ang mga kabalastugang ginagawa nitong mga nag-aresto kay Tatay Digong. Nagkautal-utal na nga sila nagtuturuan na nga sila dahil alam nila na malaki po ang kanilang nilabag sa batas natin. Hindi man yan magturuan sila kung walang kasalanan. Si Torre ayaw umamin. Sabi niya inutusan siya ni Marbil. Si Marbil man naman ayaw niyang aminin. Umiwas siya sa tanong. Si Rimulya naman gusto pang magpalusot na clearance lang daw yun. Patas daw yung nag-utos. May ganun pa. At the end of the day, booking pa rin sila. Na sila rin ang mga nagplano doon. Di ba? Kaya nga sabi nila, bakit nyo ginawa yan? Na alam nyo, labag ito sa batas? Hindi nyo sinunod yung Article 59. Alam mo yan, Chis. Kung lawyer ka ba o hindi ka ba lawyer, alam mo yan. Mambabatas ka. Nabulok ka na nga dyan sa Senado. Don't tell me, di mo alam yung Article 59 na yan. Di ba? Tapos sasabihin mo, ginamit ni
Senator Amy? Ang Senado? Ang kakapal ng mukha mo? Buti nga may mga senador pang mga matitino natin. Ikaw, dahil sa mga ugali mo na kumakampi ka, dapat ikaw sana ay patas ka, makaibigan mo yan o hindi, dapat doon lang tayo sa batas. Hindi mo pinirmahan, insulto yan sa taong bayan. Harap-harapan ng nagsisinungaling sa buong Pilipinas yung tao. Contempt lang, hindi mo pa pinirmahan. Yung integrity at dignidad ng pagiging Senate President mo, inutil, useless, weak ka talaga as a Senate President. Yun lang masasabi ko sa iyo dyan. Sabi pa niya, title and influence as a bridge towards unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less. Dahil yan daw dito sa propaganda raw ni Senator Amy Marcos. Ako, sa totoo lang ito na sariling opinion ko na ito. Si Chis Escudero kasi, ito, analysis ko na ito Sa analysis ko, akin tong opinion. Sa analysis ko, takot siya. Takot siya kay Kokak at ni Bangag. Takot siya. Kaya, posible na inutusan siya. O kaya, di natin alam si Boying Rimulya. Pwede rin ito Hindi ko sinabing nangyari ito. Pwedeng mangyari na si Boying Rimulya, tinawagan niya si Bongbong Marcos na humingi siya ng tulong. Si Boying Rimulya na, sir, na-contempt yung ambasador natin, si Lacanilaw. Isa ito sa mga tumutulong sa plano mo na i-aresto natin si Duterte at dalhin sa Dahig. Baka naman, sir, may pwede kang magawa. Sabi naman siguro ni Bongbong Marcos, tatawagan ko si Chis Escudero, baka meron tayong magawa dito. Sasabihin ni Bongbong Marcos, Chis, Senate President, baka pwede natin na i-release natin yan. Chis Escudero naman, dahil takot siya dito sa Kokak at ni Bangag, akong bahala, sir, basta ikaw. Hindi pinirmahan, release ka agad. Di ba? So anong tawag mo doon? Sinakripisyo mo ang dignidad ng Senado. Di ba? Sinakripisyo mo ang credibility ng rules and guidelines nyo dyan sa Senado. So kung ano man ang action mo, Chis Escudero, patungkol dyan sa contempt na yan, kung ano action mo, nirelease mo, hindi mo pinirmahan, it reflects you as a leader that you are a weak leader dyan sa bilang Senate President. Yun ang katotohanan. It reflects you. Ikaw pa rin ang napahiya. Huwag kayong mag-alala, Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa. You did your part already. Wala na kayong kasalanan dyan. Ginawa nyo na ang lahat. Saksi ang taong bayan kung paano ninyo binuking ang mga kabalastugan ng nag-aresto kay Tatay Digong. Saksi po ang taong bayan kung paano po naging waiter itong taong ito na sunod-sunuran sa puwet ni Kokak at ni Bangag. Yun lang, ganun lang kasimple. Okay? Grabe. Kaya remember taong bayan, itong si Chis Escudero, I don't know kung ano ang tatakbuhan niya this coming 2028. Remember this, itong ginagawa niya ngayon. Tandaan nyo ito. Huwag nyong iboto itong si Chis Escudero. Wala itong bayag. Kaya tayo, mga Pilipino, bago tayo bumoto sa isang kandidato, suriin natin ng mabuti
na hindi tayo dadaanin sa mga pasayaw-sayaw, ha? Yung mga kandidatong pasayaw-sayaw, Nograles, eto si Gwen Garcia, pasayaw-sayaw rin eh. Bong Revilla, mag-ingat po tayo dyan. Hindi ibig sabihin na magaling kang kumembot at sumayaw, iboboto na natin yan. Hindi ibig sabihin na magaling itong kumembot at naghiyawa na ang taong bayan, iboto natin yan. Hindi. Dapat talaga i-research natin yung tao kung ano yung nagawa, ano yung naitulong, ano ang nagiging impact ng taong ito na dapat nating iboto. Example, Pastor Apollo Kibuloy. Ano ang impact sa leadership ni Kibuloy sa KOJC? Tumingin-tingin kayo. Tingnan nyo ang Kingdom of Jesus Christ na compound. Paano po nagiging ganyan na para kang nasa langit? Imagine. That is because of the leadership of the person. Okay? Huwag tayong bumoto doon sa mga sayaw-sayaw. Ano ba? Hindi naman sayaw ang pag-uunlad sa bayan. O ito, ipapakita ko na sa inyo. Hindi ko na mapigilan. O, ito yung, kayo nang humusga dito. O, play. Gwen, sayaw. Para gawin mo ang lahat para iboto ka ng tao. Sumayaw ka dyan, play. O, baka ma-copyright tayo dyan, ha? Atin lang anuhin. Sabayan natin ng tawag dyan, pag storya, pag speech. Sayaw Gwen, hala, sayaw, sige pa Gwen, ayan, ang galing kumembot ni Gwen, kaya Gwen, o kayan, kokak Gwen, ayan, sumabay si Gwen, ayan, sabayan lang natin para hindi tayo makapiright. Ayan, grabe naman si Gwen, ang galing, ayan, napagod rin at diba? Yan ang sabi ko sa inyo. To be fair with Gwen Garcia, hindi ako masyadong pamilyar o hindi ko ni-research kung ano yung mga nagawa ni Gwen. Okay? Pero kung ako yung taga Cebu, itong babaeng ito, kung meron man itong nagawa na maganda sa lungsod, kung sa itong tawag dyan, sa probinsya ng Cebu, iboto nyo. Diba? Wala ko problema dyan. Pero wag kayong magpadala dito sa mga sayaw-sayaw niya. Okay? At kung siya ngayon ay ako bigyan ko lang kayo ng kayong mga taga Cebu. Kung siya po ay sumuporta dito sa administrasyong Marcos, kayo na. Kayo na ang magdesisyon. Iboto nyo ba siya o hindi? Okay? Pero, sino ang kalaban ni Gwen dyan na tumakbo? I-compare nyo. Mag-research kayo kay Gwen at mag-research kayo sa mga kalaban niya. Kung sino ang mas magaling. Okay? At kung ang kalaban niya ay sumuporta sa mga Duterte, wala na. Understood na yan. Na mas iboboto natin yung mga naniniwala kay former President Duterte. Kasi kung si Gwen Garcia ay naniniwala siya sa mga advokasya at sa mga style ni Bongbong Marcos, kung naniniwala siya na ganyan, sila pa rin. Diba? Kasi kung ako, hindi ko siya iboboto kung ako ay taga Cebu. Kasi sumuporta siya sa Bangag administration. Diba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? Heto ang sunod nating pag-uusapan. Mahalaga po ito na malaman ito ng taong bayan. Ayan. Ito yung binalita ng ABS-CBN. Ano ba ang binalita ng ABS-CBN? Itong performance rating ni Bongbong Marcos ay sobrang bagsak na bagsak. At ang performance rating ni VP Sara tumaas. Okay, maraming ang naiinggit dito
Kasi bakit naman tumaas si VP Sara? Wala naman yung trabaho, pumunta pa sa The Hague. Pero tumaas yung performance rating. Ganyan ang leader na magaling. Marami po ang naniniwala na kayang-kaya ni VP Sara. Tingnan nyo ha, ito yung balita. Lakihan natin. Sabi dito sa balita, look, Vice President Sara Duterte's performance assessment rating for April 2025 ay tumaas ng 50%. Grabe. While President Ferdinand Marcos Jr. slightly declined to 29%. Bumaba raw. According to WR Numero's latest survey via RG Cruz, ABS-CBN. Ayan, news update. WR Numero poll. VP Sara Duterte scores 50% performance rating. President Marcos at 29%. Ay! Ang sakit-sakit naman ito. Tapos ito pa. Performance assessment of the VP Sara Duterte. Tingnan nyo ha. 21%, 29%, at heto. Tingnan nyo. 50% si VP Sara. Okay? Tingnan nyo yung graph. Positive performance assessment of VP Sara Duterte. Okay? From 73% ng December, bumaba 60%. Tapos September 24, 47%. Ito yung sobrang away nila dito kay Bongbong Marcos, di ba? Natatandaan natin yung kay Zuleika Lopez. 47%, naging 41%. Ngayon naman tumaas ng 50%. Okay? Tingnan nyo yung kay Bongbong Marcos dito. Tingnan nyo. 42%. Ito yung 42 ha. Ito yung 42. Yung nag-away sila kay Zuleika Lopez. Remember? Tingnan nyo. Yung time na nag-away sila ni Zuleika Lopez, nandyan yan. 45. Around September, 42. Ngayon, tingnan nyo. 29% na lang. Paano mo ilalarawan ang kasalukuyang pamumuno ng administrasyon sa Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Ayan. 42% po. Okay? Ang hindi mahusay. Tingnan nyo ha. Hindi mahusay. Ayan no? Ayan. Klarong-klaro yan. Hindi mahusay. 42%. Sabi ng taong bayan, hindi raw mahusay si Bongbong Marcos. 42% katao. At ang nagsasabi na lubos na mahusay, 29% na lang. Kawawa. Pero si VP Sara, tingnan nyo kay VP Sara, tingnan nyo, from 66% noong December, ngayong April, 29% na lang. Ibig sabihin, wala nang naniniwala kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Ang nagsasabi na hindi mahusay si VP Sara, yung mga kakamping, 21%. Pero yung mga nagsasabi na lubos na mahusay si VP Sara, 50% po. Okay? So meaning to say, merong mga at least 39%. 39 ba? Hindi. 29. At least merong 29% na undecided. Okay? So sobrang taas. Kung ikukumpara mo sila ni Bongbong Marcos, ang layo. Okay? Ganito po ang performance rating niya. 73, 60, 47, 41, naging 50%. Siyempre naaapektuhan yan sa away nila dyan sa September at sa February. Okay? So yun po. Kayo nang humusga. Okay? Ang nagsusurvey dito ha, ABS-CBN pa ang nagsurvey dito. Nahihirapan pa ang ABS-CBN na itaas itong si Bongbong Marcos. Kasi doon sa Manila Times, yung gustong mananagot si Duterte, pabor naman sa kabila yun, di ba? Mananagot si Duterte sa ICC. Dito naman, talking about the performance rating, hindi nila madadaya ito kasi yung tao nakikita nila. Nakikita nila
kung sino yung mas magaling, si VP Sara ba o si Bongbong Marcos. E di syempre, ano bang nagawa ni Bongbong Marcos? Magre-real talk tayo. Ano bang nagawa niya? Alam nyo ba kung ano nagawa niya this 2025? Wala, pinaaresto lang niya si Duterte. Yun lang. Bumagsak pa yung tulay. Ang dami nang ang kidnapping na nangyari ng mga businessman. Walang nagawa. Tumaas pa yung crime rate. Huwag niyong sabihin fake news. Kasi social media na po ang nagpapalabas ng mga balita dyan. Wala. Sabi ko talaga, I hope 2028, no, mapalitan na natin itong si Bongbong Marcos. Kung si Martin Romualdez ang mananalo sa 2028, good luck Philippines. God save the Philippines na lang ang masasabi ko dyan. Okay? So, ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-uusapan natin. Mag-comment, mag-react. Tuloy ang usapan natin sa comment section. Okay? Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Meron pa po tayong pangalawang channel Donmar TV Balitang Totoo. Okay? For now I think babaguhin ko yung pangalan na yan yung Donmar TV Balitang Totoo. Kasi hindi pa yan na-monetize at nagka-problema kami sa pagpapa-approve doon sa sa AdSense, no? So I think papalitan namin yun ng pangalan. I-announce ko lang dito yan sa Donmar TV, no? So for now, Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Meron doon mga videos na hindi ko ina-upload dito sa main channel natin. Okay? At maraming salamat sa mga audience dito na nanonood. Thank you. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? Demokrasya po tayo. This is my own opinion. You have your own opinion. Magrespetuhan po tayo. Okay? So guys, see you in my next vlog. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.